Amen. Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Salamat sa Panginoon at tayo po ay sama-sama muli sa umagang ito na iningatan at pinagpala ng ating Diyos sa buhay. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos sa dakila at tapat, salamat muli Panginoon sa bagong umaga at pag-asa na binigay mo sa amin. Salamat sa iyong salita na palaging nagpapalakas sa amin. At muli sa umagang ito, Ikaw o Diyos ang siyang magbigay sa amin ng pagpapala, ng kagalakan at ng mga inspirasyon na magpapalakas sa aming pananampalataya sa iyo. Salamat po o Diyos, samahan mo kami muli. Ito po ang aming panalangin, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Amen. Salamat sa ating Diyos sa buhay. Purihin ang Panginoon. Now, we are now in part 4 ng atin pong The Full Armor of God in the midst of the battlefield. So kapag tayo po ay nasa gitna ng battlefield, so hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. Kaya nga ang tagubilin sa atin ng Panginoon, since na tayo ay nasa gitna ng battlefield, ang sabi ng Panginoon ay isuot natin yung buong baluti ng Diyos bilang isang mananampalataya. At sa baluting iyon ng Panginoon bilang isang mananampalataya, ay naroon po ang pamigkis ng katotohanan. So para po maging malinaw, ay tingnan po natin Ephesians chapter 6 verse 14 down to 18. Ang sabi po dito, kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, at isuot ang pangyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang panangga at pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu. Sa makatuwid ay ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito ay gawin ninyo sa pamagitan ng panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Amen. Salamat sa Panginoon. So, ngayon, ang ating pong pag-uusapan ay ang ating ikaapat na baluti na ipinapasuot sa atin ng Panginoon. At ang dito po, ang ating pong sabi ay shield of faith. O yun po, ang sabi dito ay verse 15, verse 16, taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo. So, una natin pinag-usapan ay yun pong belt of truth. No, na sabi nga natin na lahat ng yung breastplate, yung kalasag, yung ating pong espada ay doon nakasuksok sa belt na iyon. So, kumbaga, the belt holds everything in place. At yung sumunod po ay yung breastplate of righteousness. No, na dapat yung katuwiran talaga natin galing sa Panginoon. Kasi, yun yung unang mahina sa atin, yung ating emotion. And thirdly, ang sabi po doon ay boots of readiness of sharing the gospel. So, ito yung journey natin, ito yung responsibility natin sa ministry o sa buhay na binigay sa atin ng Panginoon. And pang-apat, ito po yung shield of faith, na ang sabi nga po ng verse 16 ay taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo o yung kalasag ng ating pananampalataya. Bakit po, ang sabi po dyan ay kalasag ng ating pananampalataya? Hindi kasi pwede na panindigan natin na, magaling naman ang Diyos. Makapangyarihan naman ang Diyos. Ako'y ipagtatanggol ng Diyos, no? So, yun yung pinanghahawakan natin minsan. But in reality, pinapagamit tayo ng Panginoon ng shield of faith. Kasi ang kaaway ay walang tigil sa pagtira sa atin ng mga bagay na alam ng kaaway na ikababagsak natin. Ang kaaway ay walang tigil sa pagsibat, walang tigil sa pag-atake sa mga anak ng Diyos, hanggang sa ang bawat isa sa atin ay panghinaan at tuluyan ng tumigil sa paglakad papunta sa Panginoon.
So ito po yung pinaka-importanteng dapat nating maintindihan. Ang pananampalataya ay isang kalasag o parang yung kay Captain America na bilog na pangganon na nakalagay dito yung bilog na pangharang o taguan natin. So sabi diyan, ang pananampalataya ay isang uri ng kalasag para harangan ang gawa ng kaaway. Basahin natin bilang panangga at pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. So, ito yung katotohanan na bilang mga Kristiyano, hindi lamang po basta palaso ang ibinabato sa atin ng kaaway. Hindi lamang basta problema yung ibinabato sa atin ng kaaway. Hindi lamang mga simpleng mga pagtira mula sa dyablo ang ating tinatanggap. Ang sabi po dito ay nagliliyab na palaso. And you know what? Sometimes yung tira ng kaaway sa atin, hindi nga bumabaon, hindi nga tumutusok, pero dahil nagliliyab siya, sinasaktan pa rin niya tayo. So, kung hindi tayo magiging maingat at yung kalasag natin, wala tayong kalasag, kahit pa yan ay masalag natin, maaapektuhan tayo nung lingas, nung apoy na nagliliyab na yon. Ganyan katalino ang kaaway. Sometimes hindi tayo ma-attack ng kaaway directly para saktan tayo. Pero inaatake ng kaaway yung mga tao na nasa paligid natin para kung sila yung maapektuhan, yung parang apoy na sumusunog sa kanila, yes, hindi tayo mga mananampalataya yung nasusunog, ngunit nararamdaman natin yung init at hirap na dinadanas ng mga mahal natin sa buhay o ng mga taong nakapaligid sa atin para maapektuhan yung ating paglilingkod sa Panginoon, para maapektuhan yung ating pagsunod sa Panginoon. Kasi nga, yes, hindi ka tinamaan mismo nung angkla nung sibat, pero apektado ka nung init noon. So, ito yung katotohanan na magsasabi sa atin na talagang nandun yun na tumitira sadya ang kaaway. Merong hinanda sadya ang kaaway na mga paraan para pabagsakin tayo. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi kayo basta-basta babagsak, hindi kayo basta-basta tatamaan. Lagi niyong taglayin ang kalasag ng pananampalataya. Kung sarili nating kalasag yung gagamitin natin, yung ating galing, yung ating sipag, yung ating pagiging relihiyoso, yung iyong pagpapaawit, yung iyong paglilingkod, yung iyong offering, kung iyan ang iyong gagawing kalasag, hindi niyan kayang salagin. Hindi niyan kayang salagin o hindi niyan kayang awatin yung nagliliyab na apoy na ibinabato sa atin ng dyablo o ng kaaway. Pero ang sabi roon, ang tamang kalasag para mahadlangan ang lahat ng nagliliyab na palaso ng kaaway, ang tamang kalasag ay ang pananampalataya. Kasi yung pananampalataya, sabi ko nga po sa inyo, nakakabit din po yun sa buong angkla, no? So, kapag ikaw ay may pananampalataya, kasi yung pagharang na gano'n ng faith, yun yung nagpapatatag ng stand mo bilang mandirigma ni Kristo. Yung kalasag na yun yung masisilungan mo kapag malayo ang kaaway pero wala kang magawa para gumante. Yung kalasag na yon, yung mapapagtaguan mo kapag wala ka nang mapapagtaguang iba. Yung mga pagkakataon na hindi mo kayang lumaban, ang choice mo na lang ay magtago, ang choice mo na lang ay kumubli, ang choice mo na lang ay sumilong. And you know what? Nakakatuwa ang Biblia kasi ang ginawa niyang silungan para tayo ay itago laban sa nagliliyab na palaso ng kaaway ay ang pananampalataya. Isang bagay na hindi nakukuha ng gawa. Isang bagay na hindi nakukuha sa sipag sa ministry. Isang bagay na hindi nakukuha sa laki ng offering. Sa halip, ito ay isang bagay na pwedeng taglayin ng bawat mananampalataya ng libre. Kaya si Satanas galit na galit. Kaya ang dyablo o ang masama ay galit na galit.
Kasi napakasimple ng panlaban sa Kanya. Faith, pananampalataya. Kasi pag pinanampalatayanan mo yung kapangyarihan ng Panginoon, once na nampalataya ka sa kapangyarihan ng Panginoon, pinapatunayan mo at idinideklara mo na walang sinabi ang kapangyarihan ng kaaway. Yun yung magandang katotohanan na dapat ma-realize nating mga tao, no? Dapat ma-realize nating mga Kristiyano. Habang pinapatatag natin yung ating pananampalataya, unti-unti mong winawasak yung gawa ng kaaway. Habang pinapatatag mo yung shield of faith, naiyak po ako, may hangin. Habang pinapatatag mo yung shield of faith, laban sa gawa ng kaaway, habang pinapatatag mo yan, ibig sabihin, tinatanggalan mo ng karapatan ang nagliliyab na palaso ng kaaway para makarating sa'yo, para makapenetrate sa'yo, para masaktan ka, tinatanggalan mo yun ng karapatan. That's how powerful faith is. Kung tutuusin, we must realize as a Christian na napakasimple noon. Manampalataya ka lang. The moment na nananampalataya ka sa isang bagay na imposible, ginagawa ito ng Panginoon na posible. Kasi sa Panginoon, wala namang imposible talaga. Sa atin meron. Pero kung yung Diyos na nagsabi na walang imposible sa Kanya, pananampalatayanan mo yun, sasamahan mo yung katotohanan na yun that you are living in truth. Kaya nga, belt of truth. Na doon nag-umpisa yun sa belt of truth, yung binaybay na ating kalasag. Ano yun? Inumpisan sa belt of truth. Ibig sabihin, ito yung totoo, ito yung panindigan mo. At kapag yung iyong pananampalataya ay nakasalig doon sa katotohanan ng salita ng Diyos, the more na pinapatatag mo ang iyong pananampalataya, pinatanggalan mo naman ng karapatan ang kaaway na tayo ay masaktan ng kanyang nagliliyab na palaso. Ang simple-simple pala ng panglaban. Hindi panlaban yung lalakihan ko ang offering para dumami yung blessing sa akin. Hindi panlabang yung magpapakasipag ako sa ministry para ako malayo sa tukso. Hindi Faith lang talaga. Kasi, you know what? Bakit faith yung importante? Bakit faith yung kalasag? Sabi ko nga po sa inyo, kapag may mga pagkakataon na tayo mga Kristiyano, wala na tayong strength para lumaban. Wala ka ng kakampi para lumaban. Ang choice mo na lang is magkuble at tumago. Pero yung kukublihan mo na yon, yun yung shield of faith o yun yung kalasag ng pananampalataya. Sabi dyan ay, taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo. Kasi kapag hindi mo na kaya, all you need to do is to have faith. Kasi yung hindi mo kaya, ang Diyos naman ang tatrabaho. That's how beautiful faith is. Kaya nga may kalasag, kasi hindi mo naman kayang harangin yung palasaw. Sige nga, harangin mo ng katawan mo, di una kang nasunog. Faith makes us strong. Faith makes us untouchable by the devil. Kasi once na nampalataya ka, once na ikaw ay pinatatag mo yung pananampalataya sa salita ng Diyos, ibig sabihin, itinatanggi mo na kaya mong magtagumpay sa iyong sariling kaparaanan. Sa halip, idinideklara mo na ikaw ay nakatago sa Panginoon na siyang may kakayahan na magtanggol sa'yo. Yun yung reality nun, na yung shield of faith, binibigyan mo ng pagkakataon ang Diyos na gumawa doon sa bagay na hindi natin kayang gawin. Yun yung kagandahan ng faith. Whether it is financial matter, physical matter, health issues, relational issues, kahit anong issue pa yan. Once you have faith, God can protect us, God can give us the victory kasi hindi natin yun kaya. Pero kaya ng Diyos. Anong gagawin mo? Magpapakahirap ka? Magpapakapagod ka? Hindi. Magtago ka na lang sa kalasag ng pananampalataya. Panginoon, eto po yung kalasag ko, eto po.
I have this kind of faith. So kung mas malaki yung pananampalataya mo, mas malaki yung kalasag mo. Kung ang pananampalataya mo ay kakasing laki ng pinggan, no? Kung ang pananampalataya mo ay ganito kalaki, abay pagka tumira yung palaso ay kulang pag itakip sa mukha mo. Di ba? So, mananampalataya ka rin lang, kukuha ka na rin lang ng kalasag, abay, yun ang kasing laki ng bilao. Tama, di ba? So, mananampalataya ka na rin lang, kaya mo naman yung panampalatayanan kasi yun yung totoo ng salita ng Diyos. Lakihan mo na yung pananampalataya mo, kapatid. Sabi ng iba, nananampalataya naman ako, bakit lusot pa rin yung lusot pa rin yung palaso na nagliliyab ng kaaway, lagablab pa nga. Kasi, baka nga yung faith natin kakasing laki ng platito. Bakit hindi natin subukan na yung faith natin kasing laki ng planggana? Para pwede kang magtago. Yung plangganang pwedeng sakyan ng tao, ganun kalaki. Hindi ako makapagdala din kasi sikip din naman sa screen. Pero just imagine, yung ganito kaliit na faith, kumpara sa palanggana mong faith, saan mas safe magtago? Bakit tayo binigyan ng Diyos ng kalasag ng pananampalataya? Bakit kasama yon sa armor na tinutukoy ng Panginoon? It's because alam ng Diyos, hindi lagi tayong nakatayo at malakas para makipag-ispadahan sa kaaway. Hindi tayo laging nasa mood, no? Para sansalain ang gawa ng kaaway. May mga pagkakataon wala tayong choice kundi kumubli. May mga pagkakataon wala tayong choice kundi harangan kasi hindi mo na maiiwasan. Hindi mo na maiiwasan, mapunta na sa'yo, ayan na, palaso! So, ang choice mo na lang ay kumubli sa kublihan ng Panginoon, and that is by faith. That is through faith. Again, isang paalala sa atin, ang pananampalataya walang bayad, ang pananampalataya ay libre. Ang pananampalataya ay pwede sa kahit na sa bago o sa lumang mananampalataya. Ang pananampalataya ay available sa lahat. Pangalawa, ang pananampalataya ay nagbibigay sa Panginoon ng go signal para trabahuin yung hindi mo kayang trabahuin. Para gawin yung hindi mo kayang gawin. Para yung imposible sa iyo, gawing posible ng Panginoon. And lastly, ang pananampalataya ay sumisira sa gawa ng kaaway. Ang pananampalataya ay humahadlang sa plano ng kaaway. Ang pananampalataya ang siyang nagbibigay sa atin ng confidence na hindi ka kayang galawin ng kaaway. Lakihan mo na, kapatid, ang iyong pananampalataya. Bakit? Ang pananampalatayang maliit sa isang malaking Diyos at pananampalatayang malaki sa isang malaking Diyos ay pareho lang. Kasi parehas naman siyang malaking Diyos at makapangyarihan. Ang pinagkaiba lang, yung maliit at laki ng iyong pananampalataya. So hinahamon kita ngayon, kapatid. Ano man ang iyong pinagdadaanan, ano man ang iyong suliraning kinakaharap, ano man ang iyong iniisip at agam-agam, lakihan mo na, kapatid, ang iyong pananampalataya. Sa pananampalataya mo, God is working. Sa pananampalataya mo, it's time for you to rest and wait for the Lord. Dahil ang Diyos ay kikilos at gagawa. Isang mapagpalang umaga na puno ng pananampalataya sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na dakila at tapat, samahan mo kami at lubos sa pagpalain sa umagang ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na panindigan at panghawakan ang pananampalataya mula sa katotohanan na aming narinig na iyong mga salita. Ikaw lamang ang Diyos na hindi nagbabago, kaya't sa iyo po namin isinusulit ang aming mga puso. Sa iyo po namin ipinababahala ang lahat ng aming mga pasanin. At kami buong puso na nananampalataya, you will do everything for the goodness of your children. Nananampalataya kami, nagdi-declare kami, O Lord God, by faith that we are free, we are blessed, we are useful by you,
We are blessed to be a blessing, O Lord God, in the name of Jesus. And we declare the joy that comes from you alone. Salamat, Panginoon. Meron kaming shield of faith na pwedeng pagtaguan. Meron kaming time, Panginoon, na kumubli sa pamamagitan ng pananampalataya kasi ikaw naman yung gagawa. Salamat, Panginoon, sa assurance na yun ng iyong salita. Salamat sa kasiguraduhan. Salamat sa pag-ibig. Salamat sa pagbibigay proteksyon sa amin sa pamamagitan ng pananampalataya. Samahan mo kami, Panginoon, at palaging papagtagumpayin. At ngayon pa lamang sinasansala namin, Panginoon, ang gawa ng kaaway. Anumang palason na nagliliyab ang ibato sa iyong mga anak, ito'y aming sinasaway at tinatanggalan ng karapatan sa pamamagitan ng pananampalataya namin sa kapangyarihan ng Panginoong Jesus. That we are victorious by the blood of the Lamb. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Please comment, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at sa ating po Facebook page. God bless everyone.